Pipilayin po ng Amerika at ng Pilipinas ang China dyan po sa West Philippine Sea. Nagtandem na po kasi ang PBBM at Trump administration para po mga kaistorya harapin ang pagkontra sa puwersa ng China. Gumagawa na sila at patuloy na gumagawa ng mga hakbang para yan po ay maisakatuparan nila. Yan po ang mga balita, impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Pakishare po at pakilike. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong uri ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Ipakita ko po sa inyo. Ang unang reference na gagamitin po natin, palakihin ko muna po para mabasa din ninyo at pagkatapos ay tanggalin ko itong ads na ito. Ano po mga ka-story? Ang sabi po dito, PH-US defense chiefs discuss reestablishing deterrence in South China Sea. Ang purpose, ang layunin po mga kaistorya ay labanan nga at kontrahin po ang puwersa ng China. Bakit? Bagong hakbang po ito ng Pilipinas at ng Amerika ha. Ito po ay February 6 ibinalita ngayon pong taon. The defense heads of the Philippines and the United States tackled restoring deterrence in South China Sea following recent reports on closer approach of Chinese vessels to the Philippine land. Ayun mga kaistorya, sabi nung isang maka-China ay kilalang-kilala nyo ang taong yun. Naku, pag naging presidente na si Trump, naku sigurado iiwanan yan ang Pilipinas. Sabi ko naman, malabong mangyari yun. Dahil kailangan ng Amerika ang Pilipinas para po kanilang malabanan, makontra ang puwersa ng China. Kasi nga po yung Amerika at Pilipinas, o ang Amerika at China, ay, ang turo nila sa isa't isa magkalaban eh. Oo, nag-uungusan yan. Ano ho? Pero ito, ang nangyari mga kaistorya ay yung sinabi ni Juan Historiador, hindi yung sinabi ng isang maka-China. Ituloy po natin. In a readout Wednesday, US time, Pentagon spokesperson John Elliott said the Philippine Defense Chief Gilberto Chidoro Jr. and US Defense Chief Pete Hegseth had an introductory call to discuss defense cooperation. Pasensyahan ninyo ako kung may mga mali sa pronunciation ko. Kahinaan ko po talaga yan. Aminado naman ako. Kaysa naman magmarunong ako, yun naman pala kahinaan ko talaga. Mas mabuti na yung magsabi ka ng totoo. The leaders discussed the importance of re-establishing deterrence in South China Sea, including by working with allies and partners. Totoo yun. Yan yung sinasabi ko na pagka-punersa ng China, yung kanilang layunin na makontrol ang buong South China Sea, na sugurin nila ang Pilipinas o kaya ang Taiwan. Kukuyugin sila, pagtutulungan sila. Ngayon nakikita na natin unti-unti, hindi pa man nangyayari. They also discussed enhancing the capability and capacity of the armed forces of the Philippines. Ito ang pinakamaganda mga kaistorya eh. Sa ginagawa po ng Amerika dito sa Pilipinas. Ano ho? Yung kasalukuyan pong kooperasyon ng Pilipinas sa puwersa ng Amerika. Tinutulungan ng Amerika na palakasin po ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Para sa mga pro-China dyan, sige, pasok kayo. Pinapaboran ninyo ang China. Pero ano bang naitulong ng China para palakasin ang armed forces ng Pilipinas? Wala. Pero ginagawa yan ng Amerika sa atin at ng mga kaalyadong bansa natin. Bakit ayaw ng China na tayo tulungan na lumakas ang armed forces natin? Kasi ayaw nga nila na magkaroon tayo ng kapasidad at ng kakayahan na labanan sila. Kaya malabong tulungan tayo ng China na lumakas tayo eh. According to the Pentagon, Hegseth reaffirmed the ironclad commitment of the US to the 1951 Mutual Defense Treaty with the Philippines in its role to keep the Indo-Pacific secure. Yan, mga kaistorya. Alam nyo, ang isa pang maganda dito po sa administrasyon ngayon, mga kaistorya. Dati kasi, yung teksto ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at ng Amerika, correct me if I'm wrong, pero ito ang pagkakaalam ko, hindi nire-recognize ng Amerika ang South China Sea bilang bahagi po ng MDT or Mutual Defense Treaty. Mainland lang po ng Pilipinas at saka po Pasipiko. Ngayon, ang sabi ni PBB, nagsalita ang presidente natin, kumbaga, paso na, lipas na sa panahon kumbaga lipas na sa panahon yung teksto ng MDT. Pag-aralan nilang mabuti yan. Ang tinutukoy ni PBM, dapat isama ang South China Sea. Nakinig ang Amerika. Isinama nila ngayon ang South
China Sea. Bakit ba naman hindi? Kailangan nila ang Pilipinas. Dahil kung hindi, mauungusan sila ng China. Samantalang, mga kaistorya, pinakamagandang posisyon at pwesto para po makontra at maharap agad-agad ng mabilis ng Amerika ang China. Walang iba kung hindi ang pwesto o pumakapwesto sila sa Pilipinas. Nasa sentro po kasi ng geography ng mundo ang Pilipinas. Oo, binanggit na yan dati pa ni PBBM. O ngayon, nakinig ang Amerika kay PBBM. Ayan na, isinama ang South China Sea. Lalo pang pinatibay ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika. Kaya nga tinawag na ironclad. Ang Pilipinas at saka po ang Amerika, ang Japan, ang Australia, nagsama-sama na po sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Ang mga kasama natin ay mga pwersadong bansa pala. February 5, 2025 po ito, mga kaistoryang sabi, the West Philippine Sea will see a regular joint patrol by the Philippines on Wednesday along with the United States, Australia, and Japan a few days after the presence of China Coast Guard monster ship inside the West. Yan, lalo tuloy tumindi ang pagpapatrolya, ang alyansa ng Pilipinas, ng Australia, ng Japan at ng Amerika dyan sa West Philippine Sea dahil sa presensya na yan ng Chinese Coast Guard. Akala kasi nila pababayaan tayo ng mga kaalyadong bansa natin. Joint patrol daw po na regular. Yun po ang kanilang layunin. These four countries will conduct its 6th multilateral maritime cooperative activity. Pang-anim na pala yan at gagawin ng regular pamalagian. Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. said the MMCA will involve the Naval and Air Force units. Hindi lang pala sa karagatan, pati sa himpapawid of the said countries without mentioning particular assets as of posting natural. Hindi naman lahat ng impormasyon ay sasabihin. The activity will be conducted in a manner consistent with international law. Ibig sabihin ay nakasang-ayon sa international law yan, yung pagpapatrolya na yan. Kaya hindi maaaring questionin, palagan, bawalan ng China. At wala nga nagagawa ang China dyan. Wala, nagmamasid na lang sila sa malayo. And due regard for the safety of navigation and the rights and interests of other countries, Browner said in a statement. Kaya pala, yun pala ang dahilan, yung presensya na yan ng monster ship ng China. Akala kasi nila iiwanan tayo ng mga kaalyadong bansa natin gaya ng isang maka-China at magpapabaya ang gobyerno. Hindi nagpapabaya ang gobyerno natin. Tingnan nyo, ito pa. Ito ay nakakatawag talaga ng pansin. Hindi ito simpleng balita lamang. Yun pong mga spy ng China na nahuli dito sa Pilipinas, maraming dekada na palang nandito sa Pilipinas. Ang estimate po ng Bureau of Immigration ay humigit kumulang simula pa noong 2002 sila dito. Kung ganon, planado ito ng China. Matagal na pala nila itong inilatag, kaya ang army natin ay hinigpitan ang security protocols para lamang po masigurado ang kaligtasan o ang safety ng mga kampo natin at mga pasilidad natin. Salamat naman kung ganun. Ang nakakapagtaka dito, uulitin ko yung tanong ko sa mga nakaraan kong contents. Bakit ngayon lang ito, lumitaw balitang ito, at ngayon lang po nahuli? Sa panahon ng administrasyon ni PBBM, ay matagal na pala yan dito. Anong ginawa ng mga nakaraang administrasyon? Kumbaga, sleeper cell nga ito. Naghihintay lang ng utos, naghihintay lang ng hudyat sa gobyerno ng China. Matagal nang nakatanim sa Pilipinas, saka kumilos. Nung inutusan ng gobyerno ng China. Matagal na pala dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, matagal na yan ditong nagtitik-tik sa Pilipinas. Basahin nga natin ito. The Philippine Army on Monday said it has been implementing appropriate security protocols to ensure the safety of its camps and facilities. Isipin kasi ninyo, pati ho mga military camps natin, pati na nga mga EDCA sites, minanmanan, tiniktikan, sinurveillance ng mga ito.
Mabuti na lamang nahuli. We have been implementing appropriate security protocols to ensure safety and security in all our army camps. Dapat lang, likewise, we have strengthened our intelligence monitoring. Mas lalong pinatindi pa yung intelligence natin. Army spokesperson Colonel Luis de Odema Ala told the Philippine News Agency. This comes in the wake of the recent arrest of 5 Chinese nationals, 6 yan lahat, were allegedly conducting unauthorized surveillance operations in naval installations in Palawan. Pati pala yung operations ng Navy natin at maging Coast Guard natin, minomonitor nila doon sa Palawan. Kaya pala magsasagawa ng RORE o resupply mission doon sa BRP, doon yung nakaposisyon sa Second Tomasol, mga kaistorya. Bago pa makarating doon, ang mga vessels natin, nandun ang China. Kasi natitiktikan pala. Kita ninyo mga kaistorya. Mabuti na lamang, nahuli ito. Kung hindi nahuli, mas marami pang impormasyon ang maipapadala nito sa China. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Spies were PH residents for decades. BI o Bureau of Immigration, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi dito, the alleged foreign spies recently arrested by authorities had been staying in the Philippines for decades, the Bureau of Immigration said on Sunday. Kailan ba ang balitang ito? Maidagdag ko na lang ang balitang ito kasi hindi ko ito naisama nung nakaraan. Immigration Commissioner Joel Antonio Viado said that based on an investigation into the records of the alleged spies, they had been in the Philippines for decades and had seemingly embedded themselves in society. Makita ninyo mga namuhay sila bilang karaniwang mamamayang Pilipino. They have been holding legal statutes. Statutes yata yan baka technical error lang. Have lived in the country for a long time before being found to be engaging in suspicious activities by the NBI and the AFP. Ganun. Mabuti na lamang talaga. Nahuli. The BI chief noted that some of the arrested individuals held work visas tied to companies based in San Juan in Manila. May visa pa. Working visa ang ginamit. Nagpakasal pa sa mga Pilipina. Naku. Yun ang masaklap, mga kaistorya. Ay salamat na lang sa administrasyon ni PBBM dahil kung hindi, papaano na. Nasa alanghanin na palang Pilipinas. Ngayon lang nabulgar. Ay kumbagay, naisalba tayo. The Philippines is doing its part in pushing back against coercive action that aim to overturn and redefine the prevailing rules-based international order kasi pinipilipit ng China yung international rules-based order na yan. At maging international nga mga kaistorya ay nilalabag ng China Ipinipilit nila yung historic rights nila sa 10-dash line. Ay hindi pumapayag mga kaistorya ang Pilipinas. Ipinaglalaban natin kung ano yung karapatan natin, kung ano yung para sa atin. Ang may sabi po nito mga kaistorya ay si Secretary Gilberto Teodoro ng Department of National Defense. Ang sabi niya, we cannot allow international law to be made that way. We cannot do so without risking greater conflicts in the future. Idagdag pa natin ang balita na ito. Philippines to acquire additional 12 at most 155 mm self-propelled howitzers from Israel. High-tech na armas po ito mga kaistorya. Ay salamat, 24 units. Salamat naman mga kaistorya kasi sabi dito, it finalized. This acquisition will increase the total number of at most 155 mm HPH in the Philippines. Dati nang may 12 niyan dito sa Pilipinas. Kung bibili pa tayo ng 12 pa ay magiging 24 units na. Ground-based po ito per pang katihan. Ayan mga kaistorya. Ay salamat naman kung ganun. Pinalalakas uli ng gobyerno natin ang armed forces po natin. Ito pa, PH Army reactivates Office of Chief Infantry na din-deactivate noong 2004. Ito ikay makakatulong para ang atin pong mga kasundaluhan, yung pwersa natin ay maging formidable force. Laban sa mga kalaban ay salamat na lang at ni-reactivate mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ng inyong lingkod. Paki-share po at paki-like
Sa mga bagong viewers po natin mga kaistorya, kung kayo po ay nagustuhan ninyo ang ganitong uri ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. At dagdag lamang po patalastas mga kaistorya, sa mga naghahanap po dyan ng mga dekalidad po na hollow blocks, ay maaari po kayong bumili sa 7 Brillantes na nandyan po sa Batonlapok, Butulan, Zambales. Sila po mga kaistorya, kung bibili kayo sa kanila at sasabihin ninyo na inendorso kayo ni Juan Historiador, ay ibibigay nila sa inyo ang hollow blocks sa mababang presyo kaysa sa iba. Ang lokasyon po niyan mga kaistorya ay nasa Paitan Road. Yan po yung kalsada na papunta sa Taugtog or Camara. Kung galing po kayo mga kaistorya dyan po sa Triangle Intersection, ay babaybayin po ninyo ang San Juan Road pagkatapos sa bandang kaliwa, pagkalampas po ninyo ng Diversion Road, kasunod na po yan yung Paitan Road na papunta sa Taugtog or Camara. Ang pwesto po niyan ay pangalawang lote mula sa kaliwa. Sila po ay 13 taon na sa paggawa po ng hollow blocks, kaya siguradong matibay at dekalidad. Siyempre naman kung ikaw naman ay bibili ng materyales at halimbawa ay 1,000 hollow blocks ang kailangan mo, kung ibibigay sa iyo ng mas mababang presyo dahil sasabihin ninyong inendorso kayo ni Juan Historiador, ay dyan na po kayo siyempre bibili. Kaya nila maibibigay sa inyo ng mas mababang presyo sapagkat sila hindi nagbabayad ng manpower. Sila mismo ang gumagawa. Ayan ang kanilang contact number. Pwede niyo pong i-screenshot mga kaistorya. Sa mga gusto po ng endorsement na kagaya nito, ay pakicontact na lamang po ako sa akin pong email address na nandyan po sa aking YouTube channel. So hanggang dito na lamang po mga kaistorya. Maraming salamat sa mga sulit kaistorya natin na walang sawang sumusuporta. Laging nakabang, laging nanonood, laging nakikinig, laging nag-like at nag-share sa mga contents ng inyong lingkod. Yung kasing iba, kahit nasa trabaho ay nakatutok kay Juan Historiador. Kung hindi man nanonood sapagkat bawal mag-cellphone, ay naka-headset, nakikinig. Talaga, ganyan ang mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa inyo. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng buhay, ng kaligtasan, ng mga tagumpay at mga kasaganaan. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas.